Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Nagtaka si Warren dahil sa pag-aakala niya na, ito, ang mga root monster. Subalit ito pala ay ang mga NPC. At bumawi ng pag-atake ang kasama ni Warren subalit hindi ito ganun kadali para sa kanila, kahit malalakas sila ay nababawasan pa rin sila ng bilang, at hindi rin naman magpapatalo ang mga kasama ni Warren at unti-unti na nila itong natatalo kahit ganun ay nauubusan din sila ng mana, sumigaw si Warren sa kanyang kasama na nawalan sila ng momentum. Bakit ka lang nakatayo dyan at hindi sila tinapos? At tuluyan na nila itong natalo, dahil doon ay may lumabas na abiso na, matagumpay mong natalo ang Order of Decaying Knights, ang mga Knights of Pestilence. At hindi pa rin makapaniwala si Warren na malalagasan siya ng 5 tao. At kasabay nito ang isa pang abiso, nakakuha ka ng isang hint para sa main scenario 2. At may isa pa, ang mas maraming hint na makuha mo pagkatapos nito, mas malapit ka sa main scenario 2. Sino nga ba ang mag-aakalang ang main scenario na hinanap ng husto ng Shinwa Guild ay mabubunyag ng amin muna? Susugal ako na marami akong perang maaaring kitain kung ibenta ko ito kay Django o sa ilang mga manlalaro. At biglang may anino na lumitaw kung saan nagmula sila Warren sa papasok ng kuweba, at ito pala ang bida na tanging sadya niya talaga ay ang grupo nila Warren. Sa kabilang dako ng kuweba tila naramdaman na ng leader ng mga knight na nabawasan na sila ng 6. Lahat tayo ay mayroong invisibility cloak na gawa ni Iris, kaya't hindi ko pinaniniwalaan na sila'y pinatay ni Argento o Nerg. Parang may ibang nakapasok, ang plague ay naipalaganap sa bawat lugar, pero masyadong maaga para ito'y kumalat ng ganoon. Dahil hindi natin masilayan ang galaw ni Argento o Nerg ngayon, sa tingin ko'y kulang tayo para hanapin ang nakapasok. Mukhang bihasa ang mga nanghimasok, ang pagkakasawi ng kahit isa sa 6 ay patunay ng kanilang matinding lakas. Mula ngayon, magkakasama tayong lahat, Vice Captain. Ngayon, patuloy tayo at alisin ang nakapasok. Sa kabila ng kinalalagyan nila Warren ay namimilipit na ito sa sakit ng maitim na kidlat, at kagagawan pala ito ng bida at tila naubos na ng bida ang grupo ni Warren. Ano nga ba, nakakahiya, napatay ko ang 6 sa kanila, pero bakit wala man lang bumagsak na item? Well, kahit ipinabayaan ko na lang sila, mas mabuti pang tapusin ang mga taong maaring maging biktima ni Nerg o Argento o humingi sa akin ng tulong para maibalik ang kanilang lakas. Hindi pa ba dumadating si Nerg at Argento? Walang dahilan para hindi nila maramdaman ang meteor. Ganoon kalaki ba ang lugar na hindi pa sila makakarating dito? Sa ngayon, mas maganda ang isang one-on-one fight kaysa sa 3-on-3. At biglang may naramdaman ang bida na malakas na ungol na nagmumula sa itaas na bahagi ng kuweba, at agad niya itong pinuntahan. At kagagawan pala ito ng isang malaking boss, dahil sa malakas na pag-ungol ng boss ay naapektuhan ang bida nito at na-stunned siya ng 5 segundo. Dahil sa effect of the God Relic Tananos Soft Blanket, ang stun ay na-reduce ng 2 seconds. At naghahanda na ang bida sa kanyang malakas na pag-atake. At ginamit niya ang Gravity Meteor, sa sobrang laki na ginawang pag-atake ng bida ay tila naging maliit tignan ng boss nito. At malaking pagpagsabog ang nagawa sa pag-atake na iyon na halos pati ang kuweba at kinalalagyan ng bida siguradong nawasak sa malawakang na naging pinsala nito. Subalit mabilis na ginamit ng bida ang Tananos Cloudbed of Tranquility, ito ang nagsilbing panangga nito sa gitna ng pagsabog kanina, dahil sa epekto nito ay nakatanggap ang bida ng pagbalik ng buong HP at MP, at naisip niya na may natirang 2 pang paggamit ng Tananos Cloudbed of Tranquility. At iniisip niya na 2 pagkakataon na lang, dapat kong itabi ito para sa mga susunod na pangangailangan. Sa palagay ng bida tila nasaktan niya ito subalit hindi niya inaasahan na ganon kalaking sakit na mabibigay niya rito, pero kulang pa rin ito para matalo niya ito ng tuluyan. Sinundan ito ng bida ng Magnetic Crush dagdag Heavenly Thrust, at Slash, Penetration Heat, at Moon Sword Falling / Wind Sword. Matindi ang pagtama, isang kritikal na tama ang nangyari. Ang mga bangungot ni Tananos ay na-trigger. Si Nerg, ang Steel Imugi, ay tinamaan ng isang nakakatakot na bangungot, kung saan siya'y magkakaroon ng halusinasyon at mararamdaman ang sakit sa loob ng 1 segundo. At sinundan ito ng Thananos Nocturne, at namilipit ito sa sakit sa mga sunod-sunod na tanggap na pag-atake na nagmumula sa bida.
Subalit ay hindi pa rin ito sapat at napansin ng bida na hindi niya inaasahan na sobrang tibay pala nito. Ano ang gagawin mo tungkol sa pagmamasid mo sa akin? Siguro, wala kang magagawa kundi pagmasdan ako, pero masaya ka na rin siguro dahil dito. At biglang may napansin ng bida na may mga halimaw na lumitaw sa bandang likuran niya, mukhang andyan na ang mga plague root monsters. Baka darating na rin ang mga decaying knights, dapat kong tapusin ito agad. At biglang pulang abiso na lumabas. Si Nerg, ang Steel Imugi, ay pumasok na sa Phase 2. Ang kanyang Spines of Steel Wave ay na-trigger. Ito ay nakakabawas ng buhay ng lahat ng mga nilalang na umiiral sa lupa. Isang Plague Root Giant ay naipit ng mga Spikes of Steel ni Nerg. Isa pang Plague Root Giant ay naipit ng mga Spikes of Steel ni Nerg. Isa pang Plague Root Giant ay naipit ng mga Spikes of Steel ni Nerg. Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. Si Nerg, ang Steel Imugi, ay malaki ang naibabalik na kanyang lakas. Hindi naman siguro totoo ito, pero natatawa kaya siya ngayon. Malaki ang problema ng bida dahil bumalik ang lakas ng boss, at nabaliwala na ang mga atake na ginawa niya kanina nang dahil sa paglitaw ng mga plague root ay naging pagkain ito ng boss dahil pag nakakapatay ito ng mga nasa paligid nito ay nagbabalik ito ng HP sa kanya. Makakaya pa kaya niya itong matalo o may darating na iba para makatulong sa laban niyang ito? Mukhang si Nerg ay nakakabawi ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtusok sa iba gamit ang mga tinik na yon. Naiintindihan ko kung bakit hindi nagtagumpay ang Hero Guild at ang Shinwa Guild na talunin siya ng sabay-sabay, at nawalan na ng pagnanasa na manalo pa ang bida, at hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. At ang mga magic spells ay halos hindi pa gumagana. At mahirap iwasan ang mga tinik kapag malapit na ako sa kanya, nasa mahirap na sitwasyon ako ngayon. At narinig ng bida ang tunog ng pagaspas ng pakpak parang agila na papunta sa kanila, at naisip na ng bida na darating si Argente ngayon kahit na anumang oras. At parang may naalala na isang bagay ang bida, at may naiisip itong plano dahil nakangiti na ito. Ang poison attack ng boss ay paparating na ito sa kanya at tila inaasahan na niya ito. At hindi na niya ito iniwasan at direkta na itong tumama sa kanya. At tila nagapos siya ng poison attack, at sinundan pa ito ng mga spike, at tila na-absorb ng boss ang lakas ng bida. At napansin ng butiki na may paparating na nagmumula sa itaas niya. At ginamit ng Agila boss ang Magic Thunderbolt at na-counter naman ito ng butiki gamit niya ang multiple spike attack at nagkasalubong ang mga atake nila. At sinundan ng boss ito ng Solar Beam Poison Blast at malakas itong binitawan sa Agila na boss. Subalit ay nasangga naman ito ng Agila gamit ang Unbreakable Barrier. Sinundan ito ng kagat sa pakpak ng Agila at nasaktan ito sa ginawa ng butiki. At nang pupumiglas ang malaking ibon, dahil gusto niya kumawala sa kagat ng butiki at nagpapakawala ito ng Thunderbolt ni Pikachu. Sa ginawa pagpupumiglas nito ay bigla itong isang baterya na biglang naubusan ng enerhiya. At tila nawala ng lakas, sa kabila ng mga natanggap na boltahe galing kay Pikachu ay hindi man lang ito nagawang masaktan nito. Dahil sa tigas ng kaliskis nito hindi basta-basta natatabla nito ng isang kuryente. At nagawa pa rin ni Salamander na makaatake ng poison spread attack at direkta itong tumama sa Agila, at bigla na lang siyang nagulat, dahil sa bilis ng pangyayari ay biglang nahiwa ang ulo ng Agila, at bumagsak ito sa lupa, at kagagawan pala ito ng bida at dahil natalo niya ito ay malaki XP point ang nakuha nito at dahilan ito ng pagtaas ng kanyang antas, at unti-unti nang naglalaho ang malaking Agila. Nagtagumpay ang mga plano ng bida na naisip niya. Yung mga namatay na normal monster kanina ay ginamit ng bida ang kanyang kakayahan na bumuhay ng patay, yun ang necromancy. At pagkatapos na isama nito ng bida ay ginamit niya ang hallucination spells na maging kamukha niya. At yung nakita natin na natamaan ng mga atake ng butiki ay yun yung monster na binuhay niya at ginawa niyang kamukha niya, at yung nakita nating na-absorb ng butiki ay galing yun sa stamina na ginawa niyang replika niya sa isang monster. At nagawa niya itong maloko at mahulog sa kanyang mga plano. At agad gumamit ng meteorites ang bida, at pabagsak na ito sa kanila at mas doble ang lakas nito kaysa gravity meteor na ginamit niya noong una.
Unti-unti na itong pabagsak sa bunganga ng boss. At malaki at malawak ang mga naging pagsabog nito, na tila kung sino man matamaan nito pati itlog ay malulusaw sa lakas na ginamit ng bida. At tuluyan nang naglaho ang Angela na pinatungan ng bida, at kasabay nito ang maraming mga abiso na lumabas. Si Argenta, ang Thunder Agila, ay patay na. Sa dulo ng ugat ng selyo, ang daan ay nagbukas. Ang isang bahagi ng selyo ay naangat. Upang itaas ang buong selyo, kailangan mong pabagsakin ang bakal na imugi, si Nerg. Kailangan mo ng mapa ng Thunderbirds. Maaari mong aktibahin ang kalahati ng teritoryo ng ugat ng selyo gamit ang mapa. Dahil hindi kasama sa abiso ang pagkatalo ng malaking butiki ay malamang ito ay buhay pa. At nang pagkawala ng usok ay tila buo pa rin ang butiki subalit kahit papano ay naramdaman din niya yung ginawang pag-atake ng bida. Pakiramdam ng bida ay para siya ay isang kontrabida sa lahat ng ito. At ganyan naman talaga ang buhay, at kailangan na itong matapos ng bida bago dumating ang mga Decaying Knights. At dahil sa paglalaban ng dalawang boss kanina ay naubos na rin ang istamina nitong butiki na ito. At ito na ang pagkakataon ng bida, at biglang gumamit ang boss ng Poison Bullet Attack at sa sobrang dami nito hindi na ito basta-basta maiiwasan ng bida. Kaya't ginamit ng bida ang kanyang mga kadena na pang-counter ng dami na pinakawalan na pag-atake ng boss. At ang mga kadena ng bida ay tumagos at tumama sa boss. At dahil doon ay nalimitahan na ang paggalaw nito subalit nagawa pa rin niya umatake gamit ang kanyang buntot. Na hindi naabot ng kadena ng bida, patuloy na pagwasiwas ng buntot ng boss para matamaan ang bida at pinagsama ng bida ang kasanayan ng instant teleportation at ang blink. At dahil dito ay hindi magawang matamaan ng boss ang bida. At nakahanap na ng pagkakataon ang bida na para masaksak niya ito. At agad niya ginamit ang Heavenly Thrust at Magnetic Rush. Pinagsama niya itong mga kakayahan na ito para malalim ang pagbaon nito sa makapal na kaliskis ng boss. At nilagyan pa niya ng Gravity Sphere para tuluyan na itong tumagos sa katawan ng boss dahil mahihila ng gravity ang bigat ng espada ng bida. At patungo na ito sa boss ang atake ng bida at naglikha ito ng malaking apoy dahil sa gravity ay tila pati ang boss ay nababaon sa lupa. At sinundan pa ito ng Magic Bullet Sphere ng bida. At dahil doon ay na-activate ng bida ang Thananos Nocturne. Gumawa ito ng malawakan na maitim na kidlat na tumama sa malaking boss. At ang panghuli ang Monsword Falling Slash at tuluyan na itong unting-unting sumasabog ang bawat katawan ng boss, dahil sa dami ng sunod-sunod na ginawang pag-atake ng bida ay hindi na niya nakayang maabsorb ang pinsala na tamo ng kanyang katawan, at tuluyan na itong natapos at nagkapere-pereso ito at dahil doon ay nag-level up na naman ang bida, kasabay doon ang mga abiso na lumabas na nagpapatunay na natalo na niya ang mahirap na kalaban. Nakabagsak ka ng isang halimaw na may hindi ka panipaniwala na antas. Nakakuha ka ng 2,000 DP mula sa epekto ng mga pangarap ni Thananos. Matagumpay mong nilabanan ang 2 banal na nilalang sa Elfheim. Isa kang tagumpay na hindi ka panipaniwala. Ang lahat ng estadistika ay magkakaroon ng dagdag na 30. Ang kaluluwa ng 2 banal na nilalang ay dadagdag sa iyong koleksyon. Si Nerg, ang Steel Imugi, ay patay. Ang huling daang patungo sa ugat ng selyo ay nagbukas. Ang lahat ng selyo ay naangat. Nakakuha ka ng mapa ng Steel Imugi, ito'y magiging iisa na sa mapa ng Thunderbirds. Maaari mong aktibahin ang lahat ng teritoryo ng ugat ng selyo gamit ang mapa. Siyempre, may 2 pinuno pero sobrang tagal na nito. Ano nga ba, mas marami akong kasanayan at paraan para gamitin ang mga ito mula nang magkaroon ng kambal na wyverns, pero sa halip na maging mas matindi kaysa dati, halos hirap na hirap ako sa pamamagitan ng aking mga diskarte. Masyado pa rin akong mahina. At tinignan ng bida ang mapa na mga nakuha niya sa mga natalo na boss. Ganun pala, ang mapa ng Thunderbirds ay gumagamit ng tunog tulad ng radar para suriin ang kalupaan, at ang mapa ng Steel Imuogis ay may larawan ng lugar, no? Hold on, dahil may 26 na naglalakbay na mga punto, maaari ko bang malaman ang lokasyon ng mga naglalakong Decaying Knights, pati na rin ang lokasyon ng fragment ng Demon King. Kayang-kaya kong madetect ang mga stealth, kaya't walang paraan na matalo ako dahil dyan sa ganitong sitwasyon. At biglang may napansin ang bida, at ito na sana ang kanyang pagkakataon na masubukan ito, subalit tila napapikit na ito. Sa kabila nito ay paparating na itong mga knights at papunta ito sa kinalalagyan niya, at napansin nila na namatay na ang 2 boss, bagaman hindi ito kumpleto,
Totoo nga na isa sa mga inapo ay napakalakas, ano ang dapat nating gawin? Iyan na ang inasahan sa alaga ni Thananos, hindi siya gumagalaw ngayon, marahil ay malubha ang kanyang sugat matapos patayin si Nerg at Argenta. Tara na sa kanyang lokasyon tulad ng plano, at patayin ang sumpang itong inapo. Mayroon man tayong stealth, hindi pa rin natin alam kung gaano kalakas siya. Huwag magpabaya sa iyong pag-iingat. At nang pagdating nila ay hindi niya maunawaan kung ano ang nakita niya, at ito pala ang bida na nakatulog at nasa higaan siya ng mga tila ito ay ulap na nakapalibot sa kanya. At ito ang kanyang pagkakataon na tapusin ang bida. Nang nakita nila ito ay sobrang sarap ng tulog na ng bida, ang isang lahi ng Thananos ay madaling gawin yan, hindi ito kakaiba para sa Diyos ng kamatayan at pagtulog, dapat ba tayong sumalakay? Sa tingin ko, kailangan nating maging maingat sa kanya kapag siya ay naglalakad habang natutulog. Ang paglalakad ni Thananos habang natutulog ay talagang isang kalamidad na walang Diyos ang makakapigil, naiintindihan namin yan ng mabuti, sapagkat kami ay dating mga kabalyero ni Thananos. Siya ay isang inapo ng mga traidor, kaya't malamang na siya rin ay gaya nila. Walang makakatalo sa atin sa taong naglalakad habang ito ay tulog, kaya't atakihan na natin siya. At nang papalapit na sila ay biglang nagbago ang kulay ng higaan ng bida, at ito ay naging itim, at may kasama pang maiitim na kidlat. At nagtaka ang pinuno ng mga knight, at isa sa mga tauhan nito ay naging uling dahil sa pagtama ng kidlat, at alam niya ito at ito yung divine relic ni Thananos, at sinundan pa ito ng maraming kidlat, at maraming natamaan ito, mabuti na lang ay nakagamit ito ng kalasag. Kaya naisip na nila na hindi dapat nila disturbuhin ang natutulog na si Thananos kahit na sino man. 3 miyembro natin ang nawala na, kailangan na lang natin siyang patayin. Kahit na ito'y isang banal na relic basta't mapatay natin ang may-ari nito. Pinipilit niyang makalapit sa bida gamit ang kanyang kalasag na pangharang sa mga kidlat na tumetama sa kanya. At nang abot na niya ang bida sa kanyang espada ay agad niya itong hinataw ng malakas. At nang malapit na itong tumama ay naghulma ito ng kalasag at hinarang ang kanyang pag-atake kaya ang ginawa niyang pag-atake ay bumalik lang ito at siya ay nagulat sa pangyayari. At napag-isipan na niya na umatras na muna ito, subalit pinatamaan ito ng kidlat buti ay nasanggapan niya ito. At bigla na lang siyang may naramdaman, tumagos pala yung kidlat subalit para itong naging patalim na tumagos sa kanyang armor at walang kamalay-malay ang bida sa mga pangyayari na ganap ngayon dahil sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Yung isang tumagos sa katawan niya ay pabigla ito naging spike na nagmumula sa isa at parang sumabog ito sa loob sa katawan ng kalaban. At hindi na niya mapaliwanag ang sakit na natamo nito. At sinundan pa ito ng malakas na kidlat, at lahat ng kanyang mga alagad ay nadamay sa malakas na kidlat at lahat sila ay natamaan nito. At unti-unti na itong naglalaho, at parang fireworks na sumabog sa ilalim ng kalawakan. At dahil doon ay may mga abisong lumabas ang kasanayan sa narcolepsy ni Thananos ay na-activate. Ikaw ay mapipilitang makatulog hanggang sa forced logout. Ang iyong avatar ay mananatili sa laro kahit na ang capsule ay nasira kaya't pinapayagan kang mag-disconnect. Ang alarm clock ni Thananos ay na-activate, ang iyong karakter ay magigising pagkatapos ng 2 oras sa totoong oras, at maaari kang magpatuloy sa paglalaro. Para sa pinakamahusay na tulog, gagamitin ng karakter ang Trinity of Divine Relics. Ang combo effect ng Trinity of Divine Relics ay na-activate, ang isang intruder ay nahanap, ang Absolute Protection ay na-activate para sa pinakamahusay na tulog. At nag-level up na naman ang bida at may karagdagan pang mga abiso. Naglaho na mga kabalyero ng pagkawasak, inubos mo ang mga kabalyero ng peste, nakakuha ka ng isang tala para sa pangunahing senaryo 2, ang iyong pagtulog ay mananatili. Sa mahimbing ng pagtulog ng bida ay nalaman na ng pinaka-boss ng mga knight na nabigo ang kanyang mga sundalo, at dahil sa pagkabigo ng una niyang pinadala ay nagpatawag ulit ito ng kanyang mga sundalo, at ginamitan na niya ito ng attribute, ay unti-unti itong nalagyan ng kapangyarihan at tinawag niya itong Full Knight's Order at lahat ay nagbago ang kanilang katawan at para na itong si Aldes na naka-full stack na, at lahat ng utos ng kanilang boss ay banal ito na sinusunod nila. At nang pag-alis ng kanyang mga sundalong alagad, ay nagulat siya nang bigla na lang may nagsalita na sinabi na, "Gaano kahabag na hindi mo pa rin nagagampanan ang misyon, ikaw ay higit pa sa kahabag para sa isang taong minsang naging Santo Papa. Manahimik ka, paano mo naman naisip ang magsalita ng ganyan, ikaw na nakakulong dito ng matagal. Hahaha, nasa parehong sitwasyon ka tulad ko,
kung magagapi ko lang ang sumpang ito, ang kontinente ay magiging akin na. Kaya paano ka napunta rito? Nangyari pala, nakatagpo ako ng inapo niya. Nawala ko pa nga ang mahalagang avatar ko dahil sa kanya, ngunit hindi rin naman ito ganun kasama. Kaya, paano na ang plano? Gayon din, makikita mo, sa katawan na ito, hindi ko gaanong narinig ang karamihan ng plano. Una, magkakalap tayo ng tribute, naiintindihan ko, kaya ako na ang bahala roon. Sa pagkakataong ito, kailangan mong gawin ng maayos, Achilleor. Oo naman, ang ritual ay tatagal ng matagal, ha? At ang bida ay tila nagising na at namangha ito sa Divine Relic dahil lahat ng pagod niya ay natanggal na, nalinis ko na rin ang mga kabalyero ng salot na nasa daan ng aking misyon, ngayong may tala na ako para sa pangunahing senaryo, ito na ba ang natirang destinasyon? Mukhang hindi magbubukas ang pinto na ito kung hindi ko natalo pareho sa kanila. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください